Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ako muli sa ibang mga ng Dutch student itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung alam mo ba na pinapansin ka ni Kristo o devotion. Title natin ngayong araw ay In Christ. At ang Bible verse natin ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi sa ating Bible verse ngayong araw ay therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Pag tinatanong natin sa ating sarili na kung sino ba talaga ako ay Kristo or ano ba talaga ang meron sa pagiging Christ, alam natin na more than 200 times na binanggit sa New Testament ang first na in Christ, in Him and in whom, in the love at in the Lord. Hindi ito basta-basta ng statement lang, no? It's a powerful identity. To be in Christ means that tayo bilang mga believers ay united kay Jesus to our faith. Ibig sabihin nito, hindi na tayo ihiwalay sa Kanya. Hindi na tayo kumulakad sa buhay na ito kasama natin si Kristo sa ating buhay sa araw-araw. Dahil kasama natin siya, mayroon tayong bagong identity, bagong position, at access sa lahat ng blessings niya. Number 1 is being in Christ gives us a new identity. Hindi natin kailangan ng stuck sa kung sino tayo dati. Ang ating mga pagkatao, lahat ng shame, guilt, at kasalanan ay nililin na. In Christ, you are a new creature. Imagine you are no longer defined by your past or your past mistakes or failures. Sa halip pa, you are now defined by who Christ is in you. Hindi na ikaw ang bida, kundi si Kristo na nandun sa'yo. Kalawa, being in Christ give us a new legal position. Kung dahil tayo ay guilty before God because of sin, now we are declared righteous dahil sa dugo ni Jesus. Imagine na parang nasa courtroom tayo na ikaw ang akusado. Pero binunta mo si Jesus at sinabi, ako nang sasalit para sa Kanya. Kaya now, when God looks at you, hindi na nakikita ang kasalanan mo. Nakikita niya si Kristo sa iyo. Ganyan ang kagandahan ng pagiging in Christ. You are now legally justified and accepted. At by being in Christ gives us access to all blessings. Hindi lang physical blessings, kundi spiritual blessings, His forgiveness, His love, His grace, and even eternal life. Ang pagiging in Christ ay parang isang access card ka sa lahat ng kailangan ng gamit at hindi na dahil sa ating kagalingan, kundi dahil kay Kristo. Ngayon naman, ay kung paano natin i-apply sa ating buhay sa pang-araw-araw natin sa ating buhay. Una-una ay ask God's blessing in the name of Jesus. Kung alam natin tayo ay nakikristo na, lumapit tayo sa Ama ng boldness. Huwag tayo matawag humingi, He delights when we pray in Jesus' name, because that means holds power and authority. Approach God with Christ's holiness, hindi natin kailangan pilit ang sarili sa pagkakaan, dahil kay Kristo ay makakalapit tayo sa Diyos ng may pangkasa. Hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil ginawa tayo karapat-dapat ni Jesus. Kaya kapatid, kung tayo nakakaranas ng pagod at hindi natin tayo worth it o pang nawawalan tayo ng purpose sa ating buhay, ay palagi natin tandaan na you are in Christ. At kung nasa Kanya ka na, hindi ka na nag-iisa, hindi ka talunan, hindi ka kawalan. You are accepted, empowered, and chosen. Kaya mga kapatid, pinsan na lamang kabigat ang pagmamahal ni Kristo sa ating buhay, kahit na tayong mga makasalanan tao, ay minahal niya tayo at tinubos niya tayo sa ating mga kasalanan at ang dating katauhan natin na nagpakadumi at kung nakasalanan ay kanyang tinubos at nilagay sa Kristo na tayo. Kaya mga kapatid, dito tatapos ang ating daily devotion. Maraming salamat sa Panginoon.